Hi, magandang hapon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay papaano kapag namatay ka dito sa abroad. Alam nyo guys, napakalungkot dito kapag namatayan ka kasi hindi po uso sa kanila ang burol. Hindi katulad sa atin na may wake tayo, nandyan yung mga kaibigan, mga kapamilya sa bahay natin, nakikiramay. Tapos, kaso lang magastos kasi pakakainin natin, merienda, kape, ganun. Lalo na yung iba magdamag nagsusugal. Dito po sa Australia, malungkot po. Kapag namatay ang isang tao dito, kukunin po yan ng taga-punerarya. Dadalhin po sa morgue. Then, ilalagay sa plastic bag na may zip. Pagkatapos, ipapasok na kayo sa freezer. Tapos yung kapamilya natin, uuwi na sila sa bahay nila, parang walang nangyari. May iwan yung bangkay doon mag-isa sa loob ng freezer. At depende na yun sa kapamilya kung kailan nila ililibing yung patay. Pero walang mangyayaring dasalan gabi-gabi. Katulad sa atin na mayroong pasyam, mayroong pang 40 days, tapos gagastos talaga tayo magpapakain. Tapos pupunta sa sementeryo, mag-aalay ng bulaklak, ng kandila. Hindi po dito ganun. Kapag namatay ang isang tao dito, pagkatapos ng libing, yun na, tapos na, wala na. Hindi nga pumupunta sa sementeryo kapag anniversary, yung ganun birthday, wala. Kunwari, gusto nang namatayan na ilibing yung katawan. Kunwari, March namatay, pagkatapos gusto nila ilibing ng April. Yun lang yun. Ano sila ng venue, pagkatapos ng funeral, pupunta doon sa venue, yung celebration of life, then magpapakain, once lang. Pagkatapos noon, uwi na yung mga tao. Tapos, yung pamilya, uwi na rin sa bahay nila. Parang wala lang, ganun. Guys, malungkot ang buhay dito sa abroad. Kayo, kung gusto nyo mag-asawa ng apam, kailangan bago kayo pumunta dito, bago kayo sumugod, alamin nyo na muna ang kultura. Lalong-lalo na yung kultura ng bansa o ng tao na sasamahan nyo. Kasi, baka ma-depress lang kayo. Kasi malungkot dito sa abroad. Ang mga tao dito, trabaho ng trabaho. Halos yung iba nga, hindi na nagpapahinga Mayroong 3 jobs. Kasi po, sa sinabi ko nga doon sa nakaraan kong video, wala pong marami pong bills kami binabayaran dito. Ang lalaki ng tax na kinakalta sa amin. Tapos, kapag naman pinili mong gusto mo i-cremate ka na lang, mas mura po yun kaysa ililibing, ilalagay sa kabakong, tapos ililibing doon sa sementeryo. Kaya yung iba, pinipili nila yung i-cremate na lang. Yun pag nililibing sa sementeryo, pagka yung iba, tatawag ng pare, depende yan sa pamilya, kung katoliko sila o kung ibang religion sila, depende yan sa kanila. Pero sa mga nakita ko na inilibing, parang wala lang, ganun. Tapos, hindi katulad sa atin talaga, ibang-iba. 'Di ba, yung kapamilya natin dyan sa Pilipinas, yung kamamatay pa lang, yun, nagumpisa ng umiyak. Lalo na pag ihuhulog na yung bangkay, yung kabaong sa hukay. May makikita ka na hinihimatay, yung sumisigaw, yung nagwawala, yung gumugulong, yung ganon. Mayroong nagkukulaps, yung ganon, very emotional talaga. Dito po, never akong nakakita ng ganyan ka-emotional. Hindi mo nga sila makita na umiiyak. Parang wala lang, ganon. Hindi talaga katulad sa atin. Minsan, nakadalo ako ng yung nilibing. Matanda yun, namatay. Tapos, parang nakita ko, ako lang yata yung umiiyak. Umiiyak ka talaga ako kasi nasanay ako dyan, very emotional.
Sila hindi niyo makitaan na umiiyak sila. At hindi po sila nagpapaabuloy. 'Di ba 'di ba diyan sa atin pag pumupunta ka sa wake, may nakalagay diyan na plato or whatever na lalagyan ng pera kapag mayroong gustong mag-abuloy. Dito po walang ganun kasi nga walang wake. At siya nga po pala, karamihan sa kanila, wala pa akong naka-encounter so far na taong, yung foreigner ha, hindi Pilipino, na naniniwala na mayroong yung multo. Hindi sila naniniwala dyan, yung pag may namatay babalik, yung ganon, minumulto ka. Wala pong ganon. Hindi sila takot kasi hindi sila naniniwala. At saka yung pamahiin na sinasabi natin, ay nagparamdam si ganon. Wala yun sa kanila. Guys, napaka-importante dito ang magkaroon kayo ng will. Kasi pag namatay ang isa sa inyo, alam nyo ba, yung inyong bank account o ano pa ba, ari-arian, pi-freeze po yan. Pi-freeze yan ng bangko. Tapos hindi mo yan ma-access. Hindi ko lang alam kung gaano katagal kasi meron silang mga tinitingnan, baka yung namatay may mga utang na dapat bayaran, kagaya ng iba kong kaibigan. Nangyari yung ganun. Kaya importante talaga na mayroon kayong will. Kasi kung wala, tapos wala kang cash on hand, hindi ka makakakilos. Lalo na kung may patay kayo, di ba? Kailangan talaga ng pera. Kaya kailangan handa po tayo, ano?